Nagiinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga kasausawa natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Korean, ready na rin ba? Go na go kami dito. Hands kayo dyan. Go rin siya, aba syempre. Sausawa na. Saan ba tayo? Face to face na! Harapan ating pag-usapan. Aminan, awayan at mabukrayan. Gusto mo bang makisawsaw-taran ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisipangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema. Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Isang bago at masayang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid at sigurado na naman po akong makaka-relate na naman po kayo sa isyong pag-uusapan natin ngayon dahil ito po ay may kinalaman na naman sa puso. Naku, sa mga love life. Kaya mga misis, mga mister, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga Becky, aba tutok lang kayo dyan dahil malamang talagang makaka-relate kayo. Pero bago natin subukang lutasin ang problema ng ating mga magiging bisita ngayong araw na ito, narito po ang ilan sa mga reactions at comments ng ating mga kasausawan sa internet sa ating pong fan page sa Facebook. Ito galing kay Noel B. Magalona. Sabi niya, nakakatuwa po ang mga nangyayari sa face-to-face. Hindi ka lang makaka-relate, matututo ka ba kung paano mo dapat iwasan ang mga pagkakamaling napapanood mo. May libre pang payo sa batas, psychological at spiritual na kailangan natin. Hindi talaga ako nag-a-absent sa panonood. Ako sa labat po. Sa call center po ako at puyat na puyat. Pero aantayin ko pa rin po kayo hanggang juicy na ito. I love TV5. Kapatid na ako. Naku, maraming salamat. Mga kapatid, umasa kayong mas pagagandahin pa namin ang bawat episode po na mapapanood ninyo para bigyan kayo syempre pa ng inspirasyon at aral na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami na nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang taong talagang parang walang kaproblema sa buhay. Ni minsan, hindi ko yan nakita nakasimangot. Laging nakangiti ang ating pambansang barangay. Walang iba kundi si kapatid na Hans Martel. Maraming salamat, Kapitana at siyang Ami. Alam mo, na-intriga ako dun sa sinabi mo kanina na makaka-relate ang mga Becky. Nag-aalala na naman tuloy ako. Baka na naman may na naman na parang masakit bang damdam. Nako, siyang mabuti na lang 3 tao na handang tumulong. Mapabeki, babae, lalaki, at kung ano-ano pre. At kilala nyo na kung sinong sinasabi ang ating taga-payo. Nyo ba ito kahit man ang sexual orientation mo, lang respeto na ang mga choices mo at mapagsabihan man ang aming mga bisita, sa huli po talagang pinupoint out pa rin nila ang maganda namang ugali din ng mga ito. Unahin ko na po ang ating legal expert mula sa College of Law, ang University of the East. Siya pa'y nagtuturo ng abogasya, napakahusa na si Ginoong at Sir Dito Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo, eto, naku, kung problema sa pag-ibig, ekspertong-eksperto yan dahil masaya kaya ang love life. Pero inamin niyang kung minsan nagkakaproblema na dapat pinag-uuspan talaga. Atin pong counselor, and of course, psychologist, Dr. Camille. At ang ikatlo nating tagapayo namang nagpapaalala sa atin na kung lahat pa banal na kawikaan. Atin pala advisor. Resto na ang mga tagapayo ng bayan. Siyang, I can't wait. Ano ba ang problema ng mga sisters ko? Naku Hans, talagang makaka-relate ka dito dahil ang isang kapatid nating Becky
abay pinaasa lang daw na mahal siya ng lalaki. Ano nga ba ang nangyari? Ito po ang ating face-to-face issue of the... Isang Becky, handa na daw pitilin ang buhay. Hindi talaga naging kami. Kukuha siya ng bato niya sa ulo. Sarili niya sa harapan. Hindi mo aasahan magagawa ng matinong tao eh. Minsan naiisip ko, nagsashabu ba siya, nagdadrugs. Totoo talaga na binablackmail ko siya. Tulad na ng paglalasdas, nagawa ko yun para hindi niya ako iwan. Sinasabi ko sa kanya na gusto rin kita, mahal kita, para lang matigil na yung mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit pinapaasa niya ako. Kaya gusto ko magpakamatay kasi gusto ko makonsensya siya. Just in case na may mangyari sa akin, gusto ko siya yung sisil ng mga mahal ko sa buhay. Huwag ka na sanang mag-expect ng something more. Ginawa ko yung best ko para mahalin ka pero wala talaga. Sana matauhan ka na. Pag napatunayan ko na niloko mo ko o katarantaduhan ng mga ginagawa mo sa akin dati, pakamatay talaga ako. Paano sasabihin ni Kent ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Rodel? At paano naman ito tatanggapin ni Rodel? Alamin na natin ngayon na!